Madagma. Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang inuman na kaninyo. Mga igsuon, ining atong pagsaulog sa ikalima nga adlaw sa atong paglubita ngadto sa Batang Jesus, ang Senyor Santo Niño, atong ihangad sa Dios sa Batang Jesus ang atong mga personal nga pangaliho. Uban sa mga kaparian nga nakaroon dinhi nga nagkonselebrar ng Santos na Misa, atong ihangad sa Dios ang atong mga panginahanglan. Musangpit kita sa Senyor Santo Niño alang kanato o alang sa uban. Mga kaigsunan, nakatigom kita dinhi sa ngalan ni Hesus Kristo kansang pagkabata atong gipasidunggan diha sa imahe ni Senyor Santo Niño nga gidala sa atong katigulangan nga sa unang mga katuigan dinhi nining atong kapupunan at iktimaan siyang Diyos ng panalipod ug simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios pinagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Dios tungod sa pagtuo ug ato usab ka hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong amahan dito sa langit. Kitang tanan nagakumpisala ko sa Dios nga makagadaog sa tanan. Kung kaninyo mga igsuon na nakalapas ako ng kumiyak, sa una-una sa pulong sa buhat, kung sa walang pagbuhat sa kinahanglan ng aton. Kaya kusala, akong nakusala. Usa na nga mo'y ako kang Santa Maria, kanunay kulay, sa tanang mga anghel o mga santos, kung kaninyo mga igsuon, ang inyo akong iampo sa Ginoo nga among Diyos.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, upasayloon sa atong mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhi. Dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Magapo kita, Amahan nga na sa mga langit, ilununta namo nga Dios ang imong bugtungan, bisan diha sa kaubusi ang kinayang tawhanan, ug simbahon namo unta ang santo ninyo nga among Ginoo, nga gamhanan bisan diha sa kahuyan sa iyang pagkabatak,
Himuang nga magsunod kami kaniya sa matulunanong nga mga kasing-kasing. Tawagi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata siyang gingharian. Dini kanamo sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinudlo ikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta, sa makadaghan ug sa nagkalain-laing mga paagi. Apan ining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang universo, ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios, ug diha gayud kaniya ang ginahiya sa Dios. Siya maoy nagpuput sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel. Ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halanggon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud moingon ang Dios sang bisan kinsa sa iyang mga anghel. Ikaw mao nga akong anak, karong adlaw na imo akong amahan. Nimingon ang Dios, ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganay anak nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglan mo simba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Magsimba unta kita ang tanan niyang mga anghel. Magsimba unta kita ang tanan niyang mga anghel. Ang Ginoong Hari pasadyaan ang yuta, palipaya ang daghang mga pulo, ang katarong ug ang hukom. Gibarugan sa iyang trono, magsimba kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang katawhan nagatan-aw sa iyang himaya. Ang tanang mga Diyos nagapa sa iyang atubangan. Magsimba unta kaniya ang tanan
inyo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa dihang nabilanggo na si Juan, niadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukod. Unya si Jesus miingon kanila, "Huyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Ibadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan uban sa mga sinuhulan, ug mikuyog sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon ninyong tanan. Nainumdum ko sa usa ka istorya nga igsuon bahin sa usa ka pari nga nagsaulog sa misa sa Jubilee celebration o anniversary celebration sa usa ka balatiayon nga nagsaulog sa ilang 75th wedding anniversary. Imagine na 75th wedding anniversary. Moto nga pagwali ko na niya nga igsuon, iyang giduol ang managtiayon ug yang gipangutanan, pila may iyong edad? Og niingon ang asawa nito, bag ang asawa, ako padri kay 96 years old na ko. Ang akong bana padri 98 years old na. Og niingon ang pari nga, uy, maayo kaayo, aptik pa mo, makadapat pa mo sa ayuda sa gobyerno after 2 years. Moto nga gipautan ako sa pare, human sa 75 years ninyo, malipayon gyapon mo siyang kaminyoan. Ug ang asawa na ko'y gyapon nito ba? Bisa ako pa rin, malipayon kay ko pala sa akong kaminyoon. Ug ang pare ni ato sa luno, nga ikaw lo, malipayon gyapon ka sa akong kaminyoon. Ug ang asawa nito ba? Isa, oo padre, malipayon gyapon na sa padis ng kaminyoon. Model nakaabot sila 75 years. Tungod kay kibaw sila kung kinsay in charge sa ilang kinabuhi. Dili ang asawa, kundi ang Dios na igsuon nga mo ay nagdala kanila sa ilang panaw isip kinabuhi diha sa kaminyoon. Ug unsay ilang nasinati sa ilang paglaom na igsuon sa Dios, ang ilang gibatik malupa nila kalipay. Kalipay diha sa ilang pag-uban nila sa Dios sa ilang kinabuhi sa milyon. Si Papa Juan 23 na igsuon na nahimong Santos, si San Juan 23. Usa ka adlaw ni anak malupa na igsuon, nag-preside siya sa usa ka meeting sa mga laiko sa Archdiocese. Ug ang iyang gipangutana nga iyang gilabay ngadto sa mga tao nga igsuon, nangutana siya,
unsa may tuyo lanong gihimo sa Dios ang tao? What is the purpose of God creating man? Kung kamo mo tayo pamutana unsa may ito ba? Unsay tuyo sa Ginoo nga gihimo mo? O nga nang gihimo ta? Pagkataon-taon ning suon, di usa ka gulangon ng lalaki, niihas ang kamot og niingon. The purpose of the human person is to know God, to love Him, to serve Him in this life, and so to be happy with Him in heaven. Muto yung tubag ni suon. Nakasiguro ko, nakatong tawhanan, gikutlok to niyang tumaga sa Catechism of the Catholic Church. Kaya mo man ay nakaswak dito. Katekista siguro to, kaya memorize pa niya ang tuyo nga nung gihimo tas Ginoo. Apan, ang buutang sa tupapang na igsuon, mipahiyom o bitubag, you are right as far as you go, but this is not enough. No? Sakto ka sa imong tubag. Kutob sa imong makapot, pero ang imong tubag kuwang. No? Nga naman, iya dayong gidasunan ni igsuon o unsay kuwang sa tubag sa lalaki. Yun siya, mano pa niya, the purpose of human person, that why God created a human person is to know God, to love Him, to serve Him in this life, and so to be happy with Him in heaven. And, mano pa niya, ang sumpay, to get others to know God, to love Him, and to serve Him in this life, so that these others, kining uban nga imong gidala, no? These others will also be happy with God forever in heaven. Tinuod yung mga igsuon, nga naman tungod kay dili baya ni ato ra ang langit. It is not a personal issue nga ang pagkabot sa langit may igsuon. No? Tinuod ka na nga ang pagbuhat aron ang uban makatagamtang usab. Uban nato sa kalipay ngadto sa langit, mo'y atong misyon sa atong panaw isip simbahan dinhi sa kalibutan. Wa ra ta mulihok aron lang kita maluwas o atong luwas atong pagalingon. Dili. Ang atong misyon sa atong pagkapot sa langit, ato pong mada ang uban. No? Ato pong mada ang uban. Muna atong trabaho. Atong mada ang uban. Ngadto sa Dios sa langit. And that is why we are called a pilgrim church. No? Kay diha sa atong pagtinabangay, atong gidala ang uban sa atong panaw o paglaom na kita ug sila. Kita ug sila na igsuon. Nag-uban o mag-uban nga nangandoy nga matagamtaman nato ang kalipay sa langit. Sinunod, inangklahan o gilayahan sa Batang Jesus ang Senior Santo Niño nga atong paglaom. Because He is our hope along the pilgrim way as a pilgrim church. Ang langit panggod na igsuon, di lamang ato-ato. The joys of heaven is meant to be shared. The joy of heaven is meant to be shared with others. Muni atong tahas, muni atong misyon ug ang pagkakita nga ang uban o sa atong pangakita nga uban na igsuon makatagamtang usab sa kalipay sa langit tungod sa atong pag-agni nila kining kalipayan nga atong matagamtam nga atos lang giagni may igsuon mo lay kabahin sa atong pagtagamtam sa kalipay sa langit samtang dili patas kalibutan. Seeking them, bringing them to enjoy the joys of heaven samtang muli patay. Mo lay siya atong kalipay ng daan na atong gitagamtam karon nga atong gipasiunan gitagamtam samtang buhi patay. Mo nang muna pasabot na igsuon sa sulti Saint Teresita sa Batang Jesus. No? Si Santa Teresita sa Batang Jesus, yun siya, I spent my heaven doing good on earth.
Iyan ang gitagamtam ang langit may suon. Diha sa pagbuhat ug maayo sa uban. Ang sunod nga pangutana, asa man ta makatagamtam niini? Unsa ang pagtagamtam niini suon? Kining langit samtang aniya pakita sa kalibutan. No? How could we enjoy this? Usa niini may suon, anaa sa atong pagsaulog sa mga liturhiya, no? Diha sila bila sa mga sakramento. The liturgical celebrations that we celebrate is already a foretaste of heaven. Hilabi na ang Eucharistia. The Eucharistic banquet is a foretaste of the heavenly banquet. Kinig pagsaulog sa mga liturhiya, medyo mo nga ang Jubilee year is more of a liturgical celebration. Ita ka na itong ang atong pagsaulog sa mga liturhiya, labi na ang mga sakramento, is the source of indulgence that we can get. Di naman kayo makuha ito indulgensya sa pagsuot o holy door. Di rin suot. The basic sources of our indulgence are the sacraments. Ang sakramento na atong gisaulog, ang mga pag-ampo kini mo'y source sa atong indulgensya. Labi na ang mga sakramento may suon. Diha sa pagsaulog sa liturhiya, anaa ang tinuod nga pagkikimamat sa Ginoo. O ang kada tinuod nga pagkikimamat sa Dios, maghimo kanatong malikayon ng mga tao. The effect of our authentic liturgical celebrations is to make us happy. Mo binat itong tuyo na malipay ta sa langit, pero himo ta aron malipay ta sa ubas Ginoo sa langit. Mo ni atong tuyo nga malipay ta ug ang kalipay mo ni say end result sa atong pagsaulog sa mga liturgikanhong kasaulugan. Why? Because every time we celebrate the celebrations, especially the sacraments, we encounter God. We encounter God. Panalitan, si Moises may suon, kada guwa niya gikas sa tent, diin siya makikimamat sa Ginoo, ang iyang dagway musanag sa kalipay, na ilang tabunan o bilong yan naw, tungod sa kasanag sa kalipay. Epekto sa pagsandurot sa Ginoo, paghimamat sa Dios. Si Maria, human sa gisultian sa anghel nga siya mahimong inahan sa Dios ug magsabak siya sa batang Jesus sa entiyan ng suon sa iyang kalipay. Nidagan siya ngadto sa bukid sa balay ni Isabel o dito may suon sa iyang pagpagsulti ni Isabel. Ang bata sa tiyan ni Isabel ni ulpot sa kalipay tungod kay nahibalag niya ang Ginoo. Why? Because every celebration is an authentic kanabang pakikiusap, pakikibanag sa Ginoo nga igsuon. O tungod ni ana, ang kalipay mo'y resulta. Disciples, for example, on the way to Emmaus, sinumduma ito may igsuon masulupod sila nga uli, no? Palos ni Emmaus kay ang ilang manunubos kay nagituan nilang Ginoo nagipatay. After realizing that it was Jesus they met on the way, nayon sila wherein our hearts burning with happiness when He spoke to us on our pilgrimage. Wa pa din magbilaab sa kalipay atong kasing-kasing sa diyan nag-istorya sila to. Ang kalipay na igsuon mo na siya resulta sa atong pagkikimamat sa Diyos. Apan, matinalan ko na nung masulupon o bukod kaayuta kung magsaulog ka sa liturhiya, ilabi na sa misa. May buong tanos na tao, bukod ba yung mga tawanan? Are we not excited to encounter the Lord today in this celebration? Wa matawag ka ang Ginoo akong himamat. Kanagaling padung mo mag-date sa iyan. Excited kayo kung bulong inyong naon mo sana sa kalipay. O sa pagkakul ang Ginoo, may atong gikay ikahimalan. Apan lang bukod man ta. Usahay ba yun ang palit? Ang Ginoo manaka ninyo. Buto mga mo, naasap kami mo. Asang paita. Wag ilami megzon, no?
walay kalipay, may tutun si kasing-kasing? Or should ministers of liturgy not be happy ministers? No? Should they be ministers of joy? No? Balintong jud kaayo ang kantong ang atong experiencehan ng suon. Nga naman, kay kantoy ng mga active sa simbahan o mga hinimbahay, mao na hinuoy mukot. Sige lang kasuko ng angry bird o sa puton. No? O nila itong batasan pa dyan. Primero, usahay, anak mo din mga palit. Sorry ba diyan? Apil mong comment. Naabi tayo, naama po sa Christian worship na isuon. Ako may ganda sa mga ministries, no? Sa mga seminars, uban pa. Kung maghatag kong seminar sa mga ushers at usherettes, ako lang inon ang inyong trabaho, ang inyong trabaho, ministers of hospitality. Pero, nganong kusog kayo mo maninghan, usod simbahan. Naniha, wala dito. Ministers of hospitality. Kung mangulit, ako sila mga kulitora, kung mangulit ka mo, niya mukot, kinsay ganahan mo hatag, alam mukot ang mangulit ka. Di ba tinawad? Di ba tinawad? Ako ingon sila may iso ang malikta. Kung mangulikta mo, smile. Kung dili mo hatag, smile lang gihapon. Ug ayab lakaw. Pag smile na yung duha din ha, hatag sa mga hatag. Ha? Ug akong labi na mga EFHC next na itong tawag lay minister, mamutang sila na ako, Padre, nga nung ang mga tao ang dispari mo din niya para mga lawat, di ba kayo mga lawat tamo, Padre? Huwag ako sila ito bagon ng sulit. No? Labi na kung, ko nga, nga nung mga lawat na ninyo, nga nung usaw na pagganahan nga muli niya ninyo, nga ang inyong mga dagway, mga mukot mga ayaw. Mga pakaldo, Laos ni Cristo, Laos ni Cristo, Laos ni Cristo. Murag, mga naon, murag muhangbat, mga tao, mga lawat. No? Kunya iyong mga kamot, murag kung dalang may flavors as city struck usahay. Maroon pa sa among speakers sa mga pari ng suon, sa among mga sa mga liturgist, si Father Malik din, naingon siya, kahibaw mo kung kinsay ini Tagalog. Kibaw mo kung kinsay pinakamasungit ng mga tao sa parokya. Alam niyo ba kung sino ang pinakamasungit ng mga tao sa parokya? Yung hinay na sa parish office. Mamuta na lang kuno, kasapan na yun. Ug asa man naliwat ang mga sekretary sa opisina. What? Is bakit? Kamay sukyan na nila ko ha? Igsoon. No? O di lakay sila. Kana dito kaming mapari. Mutawag ko sa inyong offering in operatory. Di gini malipay ko mahatag mo niya. Bukod imo ganaw mo hatag. Pero way gusto mo hatag ba? Kaya sa'yo, tanaw ni mo. Hindi ka na magdawat na kung gusto. No? Pero ka na nag-smile, tapos ganahan ka magdawat ka na nag-smile. No? Kaya malipayon sila na nihalad sa kaugalingon na isuon. Smile unta because we encounter the Lord in every liturgical celebration. We feel that joy. No, we should feel that joy because we encounter God in here. And how are we able to invite and kanang attract many others to our religion, to our parish community, if we lack that joy?
No? If we lack that heavenly joy, people would say, why will I join that parish or that group when the people there are masungit, plastic, igway kalipay? Di kita sila ganahan mo apil. But if joy radiates in our community from us ministers, then they will say, huwag sa may naan nila, no? Nga, munag malipayon pa kayo sila. Isn't that why the Jews were scandalized with the first Christian communities? They said, look how they love each other. No? Ug tungod niya lang nagsud ang mga Hudiyo, di apil, nagpabulyan, isip mga Kristiyano. This is also what they say, look, sa kainanin lang na malipayon man sila, ang apil ako. Kaya naman, kaya nagani sila sa atong kalipay. O kita mutubag, kung mamutana sila sa kainanin nila, no? Mutubag kita kay sa among pagsaulog sa mga kasaulugan, among mang mahibala si Jesus. We meet Jesus. We encounter God just like the apostles did in today's gospel. No? Muna siya ilang nahibalag na igsuon diha sa pagkahibalag sa Ginoo, diha sa pagtawag sa Diyos, diha sa baybayon. Muna nga, the effect of our liturgical celebrations must be that we are joyful Catholics. We are joyful Christians. Tanawang bata Jesus, nag-smile ka rin ngayon. May our liturgical celebration, especially as we celebrate the Jubilee year, and most especially in our parishes and communities, be an experience of an authentic encounter with God and with the Church. O kining atong pagkahibalag sa Dios, bupasi laot punta o kalipay dinhi sa atong mga kasing-kasing. Christ is telling us, especially today's gospel, come after me and I will make you fishers of men. Amen. Ang atong Jesus, ang Ginoong Jesus, maayo maluluyon ug nagpatalighog sa tanan natong mga pag-ampo sa pamaagi nga labing makaayo alang kanato. Karon ato nang ihangad ngadto kang Senyor Santo Niño ang atong mga katuyuan hining misa nobena. Ihangad ngadto kang Senyor Santo Niño ang atong mga katuyuan hining nobena misa. Sa atong human sa atong mga pangaliyoko, kita mutubag. Señor Santo Niño, Señor nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios o ang mga pangulo ni ini, musunod ka sa mga mando sa Espiritu nga isang sa katawhan ni ining panahon, ang makanunayong bag-o nga pamulong sa Ebanghelyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, nga katong naghupot sa pangagamhanan, pamalaod ug paghukom nga katungdanan sa katiliban, kanunay magpatigbabaw sa kaayuhan alang sa katawhan labaw sa balaodnong bahin. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, nga abli unta ang atong mga kasing-kasing sa makaluluwas nga gahom sa Dios diha ni Kristo nga labaw pa kabiligon kaysa paghimo sa mga nabatasang karaan nga tulumanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, nga mamahimo unta kitang kahimanan aron mapatuyhan ang maampingong kamot sa Ginoo ngadto sa mga masakiton, pinaagi sa pagpakita sa atong gugma ug kahingawa alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño,
magbayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Atong ihalad sa Ginoo ang tanang intensyon o pag-ampo sa mga pilgrims o devotos ni Senyor Santo Niño. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-ampo kita alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makakapla na anda sa kapahilayang gayon uban sa nabanhang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Langit kong Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo ug tudloy kami sa pagkinabuhi isip mga bag-ong katawan nga nakabaton ug kagawasan pinaagi sa gugma ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen.
ako ug ang inyong sakripisyo gawa tununta sa Dios Amahan makalugahon sa tanan. O Diyos sa among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa mga bata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himo ang kining sakripisyo diin kami, makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasikuli kanamo nga kanimo sa himpi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo maanahan kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, Dios nga tunhay ug makagadahon sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gid kanamo. Si Kristo mo ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-ani niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man ang pag-ulit niya sa kahiusa ngadto sa tanan kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tao nga naggihingan ngadha sa imong langitong gingharian. Ubos sa uban sa panon sa mga anghel kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa among pag-ingon. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alan kanamo ng lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon ikuha siya upan, ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug giingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alam kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon ni kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, may hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alam kaninyo ug alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Dawata kini aron sa paghandom kanako.
Hatong isang yawang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagaalad kami kanimo Amahan. Niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga muatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francesco among Papa, ni Jose among Obispo, kaabag niya nga Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kalugod. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Ug kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Ug uban kanila ang ikaw madaygon, ug ang ikaw nga himanaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Diagi kaniya uban kaniya ubiha kaniya. Dihalagan ha kanimo makagagahong nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gisudlo kanato sa atong mananubos. Matuman imong pagod
kanimo Ginoo. Ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panagunan. Aron tinabangan sa inyong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasabot. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibok sa imong kabubuton hatagi kami, sa imong kalinaw ug kahiusa ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panaging suunay. Panagdayon. Kini si Kristo, siya ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Beras, bukan satu minggu.
Purungan kung tinuod. Ari may gawas. Biryani Mater. Manang. Nari mi diri kalawat. Hindi sa kadiyo ka kadiyo. Mas dali dire. Ada lingat ada. Oh. Uli na ta? Hindi ba uli na ta? O yan to. Pwede tamaan dito ano?
Ano, ito na. Ang bangko ako. O Diyos ang lahat, nining santos na Eucharistia, imong itapaw ang karuto. Uban sa santo ninyo mag-iadap ni Maria Magdalena, mag-iadap sa pagkakay sa pagtuman sa imong Oo. magtubok sa panagigon, kaalang ng grasya, o masayod na nakapayamot kami kanino. Iniyang Oo, wapang nga, Elise. dinaakinig Kristo ang ito. Dili, kuhan na. Kanang 100 sa international. Magkakualan ng Senior Santo Niño. O Jesus, Jesus matapis niya, yung Diyos o pinukong na nagugma. Matungkol sa iyong pag-ibugma sa matagawa, na makakaawa na natin sa usapan niya. Ang sakit ako ay pinili ko makikugma sa mga tao. Ibasa nila sa mga sala o pinipasip. Masaya ko Oh. Pagian man itong kalsada ba? Manindot na to siya. Tamaon to kaya kanang sa loob nila. Tangang kapatid sa loob. Ikalimang adlaw, pamamuli. O Jesus nga katagapon sa kaganan, katungod sa imong kalooy, nagpakita ikaw sa mga katauhan, pinaamin sa mga dilaw. Nagasimba ako kanino, uban sa kapulungan sa mga virtudes, na tinugyan sa imong kamahalan. Aron sa pagkita sa mga tao, sa imong mga katilipan, nangamuyo ako kanino, sa dakong pagpaubos. Nakatagal mo ako sa mga lutang niya, na ikadugang sa pagkasantos sa akong kanan, aron may abuman kanino sa himaya, na wala'y katapusan. Amen. Tihak sa kalinaw sa akong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, na dunggo ng atong mga kakampo, ug ang mga petisyon nining Eucharistikal mo celebration.
palihog ng lingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa katausang panalangin, aduna kitay mga pasalamat. Sa ngalan sa Tanang Kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing at nainito natong pasalamatan ang tanan na kakampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon na misa novena niining ikalimang adlaw sa novenaryo. Ngadto sa Mass of Pilgrim Sponsors, Bearing Communities, Florist of the Day, Choir, nga mao ang Don Bosco Technical College Cebu, tanang volunteers, ug sa tanang mga deboto ni Senior Santo Niño nga mitambong karon. Sa kanila ug kanatong tanan, masipang pagpapasalamat. Panganagbalang usab nato ang mga taong ni konselebrar ni misa karon, labi na gayud sa atong Mass Presider o Homilist, team member, team of pastors sa Cebu Metropolitan Cathedral Parish, siya usab ang chairman sa Commission on Worship and Liturgical Commission dinhi sa Diocese of Cebu. Siya si Reverend Father Glenn Feliz Glanzon ang masipagpagpak pasalamat alang kanila. Paglabaw sa tanan, sa atong gipasidunggan ng atong selebrasyon karon, ang Batang Jesus si Senior Santo Niño, atong sandagon sa pinakamasitang taktak. Viva Senior! Viva Senior Santo Niño! Viva Senior! Wala na sa pagtaktak ang Senior Santo Niño. Daghang salamat o panihig manidugang tanan alang sa katapusang panalangin. Sa dilit pa nato, panalanginan ang mga reliyosong ibahe sa atong Ginoo, sa mga santos, sa mga reliyosong kautahan para sa devotion. Kami magpapangulong na ang pinaka-importante na panalangin o tulong sa mga usa karon panahon na ato lamang panalanginan ini binaati sa pulong sa pag-ako sa simbahan o blessing for religious articles. Dili sa nato paghimuon ang pagbendita. So palihog iisa ang inyong mga imahe sa labinan ni Sir Santo Niño yung idala buwan pa mga devotion para sa mga kita. Amahan sa langit, nagagayang kami kanino tungod kay imong ipadala ang imong espiritu ngani sa among mga kasing-kasing aron sa pagtudlo kanamo sa pag-ako. Bendisyonin kining mga kaimanan sa debosyon. Tutuloy kami sa paggamit nini ang pagkakatabang kanamo alang sa pinasangkasing maligtong na pag-ako. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ako ug makapayungkot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Hesus Kristo among mga Diyos diha sa Espiritu Santo, Dios ang Pagsaluran. Amen. Ang Ginoo manahakan ninyo, Maanaw sa kanimo. ito po ang inyong mga ulo alang sa aming panalangin. Si Senyor Santo Niño, manalipulong ta o manalangin sa atong nasod, uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Mag-iyang grasya sa atong mga pangulo, sa dalan sa kaangayan. Amen. Manalangin ka niya atong simbahan, ug ang katuyuan niini. Amen. Kasinunod ka niya atong mga pagkatungan, ug padalindan ang atong mga kabataan. Amen. Usasun ka niya, kita niya sa inulan sa iyang lupa. Amen. Ug panalangin ka ninyong Diyos, na makadalaang sa tanan, ang Ama,
ikaw